Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe. Isa na namang masarap na street food na paborito ng lahat ang ating lulutuin ngayon, ang kwek-kwek. At may bonus pa po tayo dahil gagawa tayo at pakikita ko sa inyo kung paano gawin ang sauce ni Manong o kanto sauce. Ngayon, pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, huwag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng itlog pugo. Ito po ay akin ng inilaga. 15 pieces po ito. Ibinoil ko lang po ito ng 10 minutes. Para naman po sa ating coating, gagamit po tayo ng 1 cup na all-purpose flour, 1 cup cornstarch, 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon pamintang pino, at ito pong ating food coloring. Ito po ay kulay orange. At para naman po sa ating masarap na sauce, syempre po, gagawin po natin to yung hot and spicy sauce. Gagamit po tayo ng 1 cup and a half water, 3/4 cup brown sugar, sili, 3 piraso po itong aking siling ginayat. Nasa inyo po yon kung gaano kaanghang yung gusto nyo. 1 teaspoon pamintang pino at 1 teaspoon na asin. 1 tablespoon suka o vinegar. At ito po yung kutsara po yung ginamit ko dito. 1 kutsarang cornstarch. At syempre po, gagamit din po tayo ng water dito pang tunaw sa ating pang coating. Okay, lutuin po muna natin yung ating sauce para po mamaya dire-diretso na po tayo pag piprito. Lagay po natin tong sugar. Ayan. Tunawin lang po natin. 3/4 cup po itong sugar. Hindi pa po bukas yung aking apoy. Etong ating 1 tablespoon vinegar. Yun pong tubig, inilagay ko po ito ay, ito po yung ginamit ko, 1 cup po ito, 1 cup and a half cup ang aking ginamit na tubig. Lagay po natin tong 1 teaspoon na paminta, 3 siling labuyo at asin. Ayan, sabay-sabay lang po yan. Ngayon po, bubuksan ko na po yung ating apoy at hindi ko muna po ito hahaluin dahil may suka po ito. Ayan, bukas na po yung aking apoy. Ngayon, kung gusto niyo naman po yung matamis lang na walang anghang, tanggalin nyo na lang po yung sili. Okay, hintayin lang po nating kumulo ito bago natin ilagay yung ating tinunaw na cornstarch. Ayan, pagka po ganitong kumukulo na, syempre po, tikman nyo muna po. Ako po kasi alam ko na yung sukat. Tikman nyo po muna kung ayos na sa inyo yung tamis o yung alat. Ngayon, liligay ko na po itong ating cornstarch. Hinaan po muna natin yung apoy. Ayan. Lagay po natin. Ayan. Unti-unti muna po kasi baka masyadong lumapot. Ayan. Ayan. Pagka po ganitong malapot na ayos lang po yung lapot. So, 1 cup and a half na water. Siguro po, ang nagamit ko lang pong cornstarch ay half tablespoon. Yung pong kutsara ginamit ko o kaya 1 kutsara yung hindi polo. Ayan, ganito lang po yung kasarapang lapot. Ayan.
Okay. Okay, o di po ba? Napakadali lang gawin ng sauce ni Manong. Mapapasarap pa po natin. Heto po kasi yung natira sa 1 tablespoon. Kalahati lang po yung aking ginamit. Kaya po yung paglalagay po ng cornstarch, unti-unti lang po para hindi naman po palapot. Makuha nyo yung tamang lapot na gusto nyo. Okay, patayin na po natin ang apoy at mag-uumpisa na po tayong magtimpla ng kwek-kwek at magprito. Okay. Okay, ngayon po gawin na po natin tong ating kwek-kwek coating. Paghaluin po natin tong ating all-purpose flour at itong cornstarch. Ayan. Lagay po natin ng 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon salt at 1 teaspoon pamintang pino. Ayan. Ito pong powder seasoning, 1 teaspoon. Optional po yan. Kung gusto nyo po, kahit po anong klaseng powder seasoning ay pwede. Ayan. Mix lang po natin. Okay, ngayon po, lalagyan na po natin ng tubig. Bigyan po muna natin ng 1 cup. Ayan. Atin lang pong haluin. Okay, ngayon po, lagyan pa po natin ng 1/2 cup kasi kailangan po ito ay malapot. Ayan. Lagay po natin tong ating food color. Ayan, konti-konti lang po. Ayan, kamukha po nito. Medyo nalabnaw po yung aking pagkakalagay ng tubig. Wala naman pong problema yon. Dadagdagan lang po natin ng harina. Ayan, hanggang sa makuha natin yung tamang lapot ng ating coating. Ayan, ganito po yung tamang lapot na ating gagawin. Oh, ganyan po. Yung pong kulay, syempre po, pag po maganda na sa ating mata, okay na po yun. Ayan, ganyan lang po. Oh, diba? Okay, magpiprito na po tayo. Ayan, ang isang sikreto po sa pagluluto ng kwek-kwek para po hindi nahuhubad yung ating coating. Ganyan po, igugulong po natin siya sa harina. Ayan, bago natin ilagay dyan. Ayan, para po hindi nahuhubad yung coating niya. Ganyan. Kasi po minsan, di ba, nakakabili tayo, nakahubad yung kanyang coating. Kasi po, ito po yung sikreto nun. Para po hindi nahuhubad, igugulong lang po natin sa harina. O di po ba, napakadali lang gawin. Meron na kayong masarap na merienda. Ayan, ngayon po mainit na po itong ating oil. Ganito lang po yung ating gagawin. Ayan. Ganyan lang po. Medyo po hihinaan natin yung apoy kasi po pag mabagal po tayong maglagay, masusunog na po yung kasamahan. Ayan, ganyan lang po. Mabilis lang po itong lutuin. Kasi po ay harina lang po yung ating lulutuin dito.
Ayan, tingnan nyo naman po, talaga po namang napakalutong. Oh. Diba? Ay, namatay. Okay. Ngayon po, prituhin ko lang po lahat at tikiman na po tayo. Ngayon, heto na po ang ating napakasarap na merienda with matching masarap na sauce. O, paano po? Tikiman na po tayo. Okay, tikman na po natin. Baka po kasi maanghang yung sauce, kaya medyo konti lang muna. Talaga pong masarap. Yung pong sauce, ayos na ayos lang po. Yung anghang. Talaga naman pong lalo pang nagpasarap sa ating kwek-kwek. Masarap din po itong isawsaw sa suka at pipino. Meron po akong timpla niyan na kung gusto nyong malaman na pakibisita na lang po yung aking YouTube channel at makikita nyo po lahat doon yung mga masasarap na sausawan. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Gawin nyo na po at napakadali lang at meron na kayong masarap na merienda. Babus!